Naramdaman ng iyong puso ang hapdi ng kalungkutan. Napanood mo ang iba na naglalakad sa isla habang naglalakad ka sa mga panahon ng katahimikan. Ngunit sabi ng Diyos, hindi kita nakalimutan. Minamahal, ang pag-aantala ay hindi pagtanggi. Ang langit ay gumagalaw sa likod ng mga eksena, at kapag ipinares kita sa pinili ko para sa iyo, malalaman mo ito, hindi lamang sa iyong isip, kundi sa iyong espiritu. Hindi mo na kailangang magsikap. Hindi mo kailangang humingi ng pag-ibig. Hindi mo na kailangang paliitin ang sarili mo para matanggap ka, dahil kung ano ang pinagsamahan ko, walang lalaking makakapaghiwalay. Kapag ako, sabi ng Panginoon, mararamdaman mo ang 6 na hindi maikakailang bagay na ito sa kaibuturan ng iyong puso. Una, kapayapaan. Ang hindi maipaliwanag, supernatural na kapayapaan, hindi ang uri na ibinibigay ng mundo, kundi ang aking kapayapaan. At hayaang maghari ang kapayapaan ng Diyos sa inyong mga puso. Kolosas 3:15. Kapag ito ang aking ginagawa, walang pagkalito. Walang takot. Tanging ang mahinang bulong na nagsasabing, ito ay ligtas. Ito ay mula sa akin. Pangalawa, kalinawan. Hindi ako ang may akda ng kabuluhan. Ilaw ang dala ko, hindi anino. Kapag ito na ang aking itinalaga, ang mga bagay ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga pag-uusap ay dumadaloy, ang paningin ay nakahanay, at ang iyong puso ay nagsasabing, ito ay parang tahanan. Pangatlo, kumpirmasyon. Magsasalita ako sa pamamagitan ng aking salita, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mga panaginip, at sa pamamagitan ng iba. Magsisimula kang mapansin kung paano ang mga bagay na dati mong naisip sa panalangin ay nagpapakita na ngayon sa harap ng iyong mga mata. Tiyak na walang ginagawa ang soberanong Panginoon nang hindi ipinahayag ang kanyang plano sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Amos 3:7. Ang aking espiritu ay mag-etyo sa iyong espiritu, ito ang isa. Ika-4, paglago. Hindi ka kailanman hihilahin ng aking pinili palayo sa akin, itutulak kanila papunta sa akin. Iron sharpening iron. Magiging mas mahusay kayong magkasama kaysa dati kayong magkahiwalay. Sila ay magdidilig sa iyong layunin at pukawin ang iyong mga regalo. Mararamdaman mo ang tawag na lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa tadhana. Panglima, joy. Isang kagalakan na walang katuturan, isang bumubulusok, banal na kasiyahan sa presensya ng isa't isa. Sa iyong presensya ay puno ng kagalakan. Awit 16:11. Kapag nasa loob ako nito, may kagalakan, dalisay, pare-pareho, at banal. Ika-6, divine timing. Mangyayari ito sa hindi mo inaasahan, ngunit kapag handa na ang iyong puso. Hindi ako magbibigay ng pangako sa iyo nang wala sa panahon. Ginagawa kong maganda ang lahat sa tamang panahon. Ecclesiastes 3:11. At kapag akin na ang tiyempo, magkakaroon ng kagaanan, magkakaroon ng biyaya, magkakaroon ng pabor. Kita mo, inihanda ko sila gaya ng paghahanda ko sa iyo. Ginagamot ko ang mga sugat na hindi mo alam na mayroon ka. I've been building their character, and yours, para kapag nagkita kayo, makikita nyo ako sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa layunin. Ang ilan sa inyo ay pagod na sa paghihintay. Umiyak ka ng lihim na luha. Tinanong mo kung napalampas mo ito. Ngunit makinig, hindi ka huli at hindi ka nalilimutan. Hawak ko ang iyong mga oras sa aking mga kamay. Nakita ko ang unang heartbreak mo. Binilang ko ang bawat luha mo. At ngayon, nagdadala ako ng pagpapanumbalik, hindi lang isang asawa, kundi isang kasosyo sa tipan, isang koneksyon sa tadhana. Higit pa ito sa romansa. Ito ang kaharian. Kaya humanda ka. Bantayan ang iyong puso, ngunit buksan ang iyong espiritu. Dahil sa lalong madaling panahon, ang mismong bagay na ipinagdasal mo ay titingnan ka sa mga mata at sasabihin, inanalangin din kita. Hayaang bumangon muli ang pag-asa. Hayaang magising ang pananampalataya. Sapagkat gumagawa ako ng bagong bagay, sabi ng Panginoon. Hindi mo ba nahahalata?
Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Isayas 43:11. Tanggapin ito ngayon, hindi lamang sa iyong mga tainga, kundi sa iyong puso. Ang iyong panahon ay nagbabago. Ang iyong panalangin ay nagiging isang tao. Ang iyong paghihintay ay nagiging isang paglalakad sa pasilyo. Hindi dahil sa mga gawa mo, kundi dahil sa pagmamahal ko. Kaya manindigan kayo. Huwag mag-ayos. Huwag mag-alinlangan. Hindi lang kita pinadalhan ng asawa. Nagpapadala ako sa iyo ng tanda ng aking katapatan. Ngayon, kung ang salitang ito ay sumasalamin sa iyong kaluluwa, tanggapin ito. Sabihin, Panginoon, naniniwala ako. Natatanggap ko. Nagtitiwala ako sa iyo. Magsalita ito ng malakas. Hayaang marinig ng kaaway ang iyong pananampalataya. At kapag dumating ang sandali at darating ito, tandaan mo ang salitang ito. Alalahanin ang kapayapaang ito. Tandaan ang pangakong ito. Dahil kapag ako, sabi ng Panginoon, hindi mo na kailangang habulin. Darating ito na nakasuot ng aking kaluwalhasyan, nasakop ng aking layunin, at natatakan ng aking pagpapala. Kapag ang Diyos ay tahimik, hindi ito nangangahulugan na siya ay wala. Ang kanyang katahimikan ay hindi kanyang pagtanggi. Minsan, ito ay kanyang proteksyon. Minsan, ito ay paghahanda. Kita mo, hindi lang tinitingnan ng Diyos ang gusto mo, tinitingnan niya ang kailangan mo. Inihanay niya ang bawat detalye, hinuhubog ang mga puso, inaayos ang mga banal na pagkikita. Dahil ang tamang tao sa maling panahon ay maaari pa ring magdulot ng heartbreak. Ngunit ang tamang tao sa panahon ng Diyos ay magdadala ng katuparan, kapayapaan, at pag-ibig na lumuluwalhati sa Kanya. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay, ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Huwag gisingin ang pag-ibig bago dumating ang oras. Huwag hayaan ang iyong puso na mauna sa aking mga plano. Ang mayroon ako para sa iyo ay nagkakahalaga ng paghihintay. Ako ang Diyos na nakakakita ng wakas mula sa simula. Nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, nag-aayos ng mga bagay sa paraang hindi mo maintindihan. Pinipino kita, inihahanda, inilalagay kita, upang pagdating ng tamang sandali, makilala mo ang aking kamay dito. Sabi ng salita ng Diyos sa Isayas 60:22, kapag ang tamang panahon, ako, ang Panginoon, ang isasagawa ito. At ngayon, sa sandaling ito, naririnig ko ang Espiritu ng Diyos na nagsasabi. Hindi ka nakalimutan. Ang iyong mga panalangin ay hindi bingi. Hindi ko ipinagkakait sa iyo, naghahanda ako ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa inaakala mo. Baka siya na talaga ang taong kinamumuhian mo. Baka hindi sila. Ngunit isang bagay ang tiyak, kapag isinusulat ng Diyos ang iyong kwento ng pag-ibig, ito ay magiging maganda, hindi maikakaila, at puno ng kapayapaan, hindi kaguluhan. At kaya, ipinapahayag ko sa iyo ngayon. Ang pag-ibig na nakalaan para sa iyo ay hindi lilipas. Ang taong mayroon ako para sa iyo ay makikilala ka sa Espiritu bago ka pa nila makita sa natural. Hindi mo kailangang habulin ang ipinadala ng Diyos. Ang mga araw ng pagtatanong, pagdududa, at pagsusumikap ay nagtatapos. Ikaw ay tumuntong sa isang panahon ng banal na kalinawan. Ginagawa ng Diyos na tuwid ang mga baluktot na landas, inaalis ang mga huwad, at inihanay ka sa isang pag-ibig na sumasalamin sa kanyang puso. Kaya maghintay. Ngunit maghintay ng may pananampalataya. Maghintay ng may pag-asa. Maghintay ng may kagalakan. Ang pag-alam na ang katahimikan ng langit ay madalas na pasimula ng bigla ang langit. At kapag nangyari ito, ito ay magiging matulin, sigurado, at tatatakan ng kamay ng makapangyarihan. Tanggapin ang salitang ito ngayon. Magtiwala sa kanyang panahon. At humanda ka. Dahil kapag kumilos ang Diyos, walang makakapigil nito. Ngayon, kung ang salitang ito ay nagsasalita sa iyong espiritu, huwag mo lamang itong hawakan, ipahayag ito. I-type ang natatanggap ko ito sa mga komento. Ibahagi ang mensaheng ito sa ibang tao na naghihintay ng kumpirmasyon ng Diyos. At higit sa lahat, lumakad ka sa pananampalataya,
na nalalaman na ang iyong mga hakbang ay iniutos ng Panginoon. Ang iyong kwento ng pag-ibig ay nasa kamay ng author of love mismo. At hindi siya kailanman nagsusulat ng mga trahedya, mga patotoo lamang.